Maganda ho ba inyong umaga? Amen. Okay. Tayo po mag-aaral uli ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ito naman po yung ating sentro ng ating paglagi sa lugar na ito. Ang matuto sa Diyos. Ang pagsamba sa Diyos ay pagkatuto sa Diyos. Ano ho? Kaya mayroong mababaw at tahasang walang pagsamba sa Diyos dahil hindi pa natututo sa Diyos. Okay. Kaya yaman, pasuyo uling kayo tumayo at sa paggalang po salita ng Diyos, ang ating punto tanghayan ay pang ilang utos na ito. Unang utos ng Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Pangdalawa, huwag kang gagawa ng anumang larawang inanyuan. Pantatlo, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon Diyos ng walang kabuluhan. Ano yung pang-apat? Ito na ba yung pang-apat? Okay. Basa. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang mga araw ay tumagal, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Tayo manalangin, pakipagpala po o Diyos ang iyong mga salita sa patnubay, pagkilos ng Banal Espiritu, at pagdalisay ng aming mga buhay sa magitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Sumamin ka po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Napakagandang paksa. Ano ho? Dahil salita ng Diyos. Ano ho? Ang liwanag po na yan po ay utos ng Diyos. Ano ho? Bagaman ang iglesyang totoo, yung mga Kristiyano ay wala na sa ilalim ng 10 utos. Pero mga kapatid, mas pinalalim ng kaligtasan ng biyaya ang pagsunod sa mga magulang. Ano ho? Hindi tayo inuobliga, kundi dapat lalong kusa kapag ligtas ka na. So, hindi natin matatawaran na ang Diyos ang may sabi na ang mga magulang ay igagalang. Balikan po natin ang talata natin. Igalang mo ang iyong ama. Kayo ba'y may ama pa? Ano? At ang iyong ina. Diyos po may sabi niyan. At sa totoo na po, maraming kasalanan ang pinatutungkulang kasalanan ay hindi lang gumawa ng Diyos-Diyosan, hindi lang may ibang dinidiyos, hindi lang binabanggit ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Ang rampant na kasalanan na ginagawa ng tao sa pagsuway sa Diyos ay yung pagiging muruso sa mga magulang. Ano po? Yung lapastangan sa mga magulang. Naintindihan nyo ba yan? Kaya mga kapatid, atin sanang maintindihan na Diyos mismo may sabi, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. So kasalanan ang hindi paggalang sa mga magulang. Ano ho? Ayun po'y kasalanan. At wala hong magaang kasalanan sa Diyos. Bakit ho? Kapag iniutos ng Diyos na igalang mo at binaliwala mo, ang binaliwala mo yung nag-utos. Ano ha? Dahil ang Diyos na nagsabi ngayon, kung hindi mo yan intindihin, kung hindi mo yan gawin, kung hindi mo yan pakundanganan, kung hindi mo yan pagpahalagahan, ang binabaliwala mo ay ang Panginoon. Dahil siya mismo ang may batas niyan. Siya mismo ang nag-utos niyan. Kaya may mga magulang pa. Inyo ba silang iginagalang?
Okay, una nating dapat maintindihan, pag sinabing paggalang, yan po ay pagkatakot sa mga magulang. Tingnan po natin ang Leviticus 19 verse 3. Leviticus 19 verse 3. Ano po ang sabi? At pagka kayo, matatakot ang bawat isa sa inyo. Saan? Sa kanyang ina at sa kanyang ama. So, ibig sabihin, yung igalang mo, dapat meron kang ang paggalang, pagkatakot. Hindi magkahiwalay ang idea ng paggalang at pagkatakot. Marami ngayon, nakikipag-irapan na sa magulang. Dati sabi ng tatay, ang panahon nila, ang mga anak dala sa tingin. Opo. Pag natingnan ka na ng iyong ay tikiling ngayon yan eh. May titik na may sigaw pa'y ayaw pa rin eh. Mga kapatid, mga kabataan, sabagay, hindi lang mga kabataan na may mga magulang. Kahit yung mga magulang, may magulang pa rin. Tama ba? Matatakot ang bawat isa sa inyo. Saan? Sa kanyang ina at sa kanyang ama. Kayo mga magulang, kayo bang mga anak, dala pa kayo sa saway? Pagsasatitigas ng ulo ng mga tao ngayon. Akala mo na may kaya na eh. Tama ba? Mga anak, are you listening? Honor thy father and thy mother. Ano yun? Fear to parents. Kasi sabi ng talata, matatakot ka sa iyong ina at sa iyong ama. Ano ibig sabihin niyan? Tingnan po natin unahin natin ang Leviticus chapter 20 verse 9. Ano ba yung fear to parents? Okay. Ano yan? Leviticus 20 verse 9. Yan. Sapagkat bawat isa na lumalait, yan? Lumalait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin na walang pagsala. Ano ba yung salitang lumalait? Sa ating mga inay ngayon, alam niyo ho ba mga lola, mga inay, ang salitang paglait? Panunungayaw, pangungutya, paglapastangan, pagsasalita ng masama. Aba, may mga anak ngayong minumura ang magulang. Huy, matakot ka lalo pag sinasaway. Muroso, samlang, salbahe, supot, saramulyo, bargas. Ganyan ang maraming kabataan ngayon. Pag ikaw ay ganyan, nagkakasala ka. Amen? Dahil sabi ng Diyos, igagalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Anong ibig sabihin diyan? Fear to parents. Ang ibig sabihin ng fear to parents, don't speak evil against them. Don't speak evil against them. Are you with me? Maraming lapastangan sa mga magulang. Lalo kapag hindi nasunod ang kagustuhan. Sala sa may pag-alpog, reklamo, tingnan mo ang bibig. Alam mo kung ako magulong yun, patutuguin ko yun. Tama ba?
Dapat ang mga anak, huwag nagsasalita, naglalait sa mga magulang. Kasalanan yun. Kasi kawalang paggalang yun. Tama ho ba? Kayo ho ba'y mabait sa inyong mga magulang? Ano ho? Kayo ba'y maganda ang loob sa inyong mga magulang? Mga anak, hindi ba masama ang inyong loob? Hindi ba kayo galit? Kayo ba'y masaya sa inyong mga magulang? Kapag hindi ka na masaya sa iyong mga magulang, yan ay kasalanan. Kasi yan ay pagmabaktol. Hindi lang sa mga magulang, kundi sa Diyos mismo. Dahil ang Diyos ang may sabing, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Amen? Bibigyan ko kayo ng idea kung kailan kayo tama na hindi sumunod sa inyong magulang. Kailan tama ang hindi pagsunod sa mga magulang? Pag sinasabi ng inyong mga magulang, huwag kang manampalataya sa Diyos. Pag sinasabi ng inyong mga magulang, huwag kang magsimba sa baptis. Mali ang iyong magulang. Dahil yung mga magulang na yan, dapat nasimba din. Dahil yung mga magulang yan, dapat nagalang din sa Diyos. Hindi lang ang mga anak ang dapat nagalang sa Diyos, pati mga magulang. Tingnan po natin ang Deuteronomy 27 verse 16. Ano sabi ng Deuteronomy 27 verse 16? Sumpain niyaong sumira ng puri sa kanyang ama o sa kanyang ina. So ano ibig sabihin, igalang mo ang iyong mga magulang, ang iyong ama at ina, that is fear to parents. Ano yung fear to parents? Don't speak evil against them. Ano yon? Huwag mong lalaitin. Huwag mong mumurahin. At ano pa? Huwag mong sisiraan. Ano? Huwag mong ihahayag ang kahubaran ng iyong mga magulang sa iba. Tama ba? Kayo mga anak, marami ngayon, lapastangan talaga sa mga magulang. Nakakalungkot. At kapag ikaw ay Kristiyano na, hindi dapat. Kapag anak ka ng Diyos, hindi dapat. At sabi, sumpain yaong sumira ng puri sa kanyang ama o sa kanyang ina. Ano ba yung paninirang puri? Bigay nga ng halimbawa sa akin ng paninirang puri sa magulang. Ipinagbibida mo yung iyong kaklase, pero kumahamak mo ang iyong magulang. Dahil mo, ang amay, ang aking inay na may walang kwenta yan. Delikado ka utoy. Amen? Huwag mong sisira ang puri. Huwag mong ipangangalandakan ang masamang alaman mo sa kanya. Manggaling na sa iba, wag na lang sa iyo. Ngayon, kung siya naman ang nagwawaldas ng kanyang buhay, hindi mo problema. Basta tayo nakasusunod sa ideyang sumpain yung sumira ng puri sa kanyang ama o sa kanyang ina.
Sino magbibigay sa akin ng sample ng paninirang puri sa magulang? Sa ama? Sa ina? Alam niyo ba yung paninirang puri? Paninirang puri? Ilang tatay ko bading. Ang inay ko yung ano? Tama ba? Alam niyo, hindi mo pwedeng ginagalang ang iyong mga magulang kung hinahamak mo sila. Tama ba? Kung mali man sila, sawayin ang ayos. Dahil anak ka pa rin. Wala ka sa kanilang lugar. Tama ba? Sumpain niyo ang sumira ng puri sa kanyang ama. Ginagalan niyo ba inyong ama? Ang iyong ina? Hindi mo pwedeng sasabihin ginagalang mo kung ipinagkakalat mo sila. Tama ba? Dapat kayo nagpapasalamat sa inyong tatay. Dapat kayo nagpapasalamat sa inyong inay. Lalo na kung Kristiyano yan. Kung hindi pa, di ipanalangin na sana'y maligtas. Pero ang linaw, sumpain niya ang sumira ng puri sa kanyang ama o sa kanyang ina. So don't speak evil against them. Number 2, fear to parents, not only don't speak evil against them, but also despise them not. Despise them not. Proverbs chapter 20, verse 33. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Sige nga. Hindi yan. Mali yata nga yung pagkakuha. 33, 33. Proverbs 20. Ang sabi doon ay, ang humahamak sa kanyang wala bang 23? 12:3. Tingnan natin. Basahin ay may 3. So kaya yun. Wala bang 22 verse 3? Ang sabi doon ay despise, siyang humahamak. Baka chapter 2 verse 33. Yan po natin. Pasuyo po ako ng salitang despise. Makita. So ang idea po doon, hindi ko lang makita yung tagpong yon, ay wag mong hahamakin ang iyong inapagtanda. Parang ganun ang talata. O ang mga may uban. Ganun. Ibig sabihin, ang paggalang sa mga magulang ay hindi paghamak o hindi pagbaliwala, lalo na pagtanda. Nga naman, kasi kalimitan nga naman pag matanda na parang pag hindi na napapakinabangan, pag hindi na kasing nagpo-provide ng dati, parang tinutungayaw na.
Saan kaya yan? Yan. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka. Dinggin mo. At huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. Tama ba? Nakakaawa nga naman eh. Pagka natanda na, yung hindi na nakakapag-supply. Diga? Masakit yun. Ako yung iniwalang masakit yun sa damdamin ng mga natandang magulang. Matapos nilang sabanahin, ubusin ang kanilang panahon para lang tayo maaruga. Pero pagtanda ay sila'y hahamakin. Hindi natin pwedeng sabihin ginagala natin ang ating mga magulang kung ating hinahamak sila. Amen? Kaya yung mga lolo at lola natin, kumusta kaya ang ating asal sa kanila? Ang tatay ilang taon na? 79, lolo. Ako'y lolo, siya ay tatay. Pag si Amber ang tatanungin. Ano? Pag si Amber ang tinanong mo, ang lolo, ako ang turo. Pag tatay, ang tatay. Mas matanda pa akong tatay. Bakit? Eh, ako'y lolo, siya ay tatay. Kuya Rode, ilang taon ka na? 79 din. 69. Mga ubadi na, ano? Ninang Lina, kayo, ilang taon na? 67. Kayo, ay na, yung nasa gitna kadays ng Ninang Chare. 74. Ay, niloleng. Si Desa. Stalor na. Ay, pag naedad pa naman ay ano, yung ang damdamin ay weak. Mas maramdamin. Mas tampuhin. Iba nga ay ulyanin. Wag ho tayong bargas. Inay, kayo po, ilang taon na po kayo? Apa nga naman, 77. Wala niyong biyaya ng Panginoon sa inyo. Kayo ho? 62, kala niyo yan? Samantala ako 24 pa lang. Ang ganda ng Bible, ano? Talagang direct to the point. Matakot ho tayo'y muruso at walang galang sa mga matandang magulang. Matanda na yung magulang pa. Amen? Ay wala nang paligoy-ligoy. Yan ang sabi ng Bible eh. Ano nga ating paligoy-ligoy pa? Tama? Kaya nga meron din talata. Hindi ko na lang naipon lahat. Ang sabi, lahat ng maputi ang buhok ay inyong igagalang. Ibig sabihin, matatanda. Kaya mga anak, humingi kayo ng tawad kapag kayo ay medyo pasaway sa inyong mga magulang. Dahil mamaya makukuha natin, yan ay may parusa. Hindi ho. Kaya doon pala sa ating binasa, upang humaba ang iyong buhay. O delikado ka. Kaya pala maraming kabataan ngayon, maaga namamatay. Hindi na haba ang buhay. Alam mo kung bakit? Maliit ang tainga. Honor thy father and thy mother. Kaya mga batid, mga kabataan, lalo na tayong mga ligtas na, huwag tayong pasaway sa ating mga magulang. At pasuyo naman sa mga magulang, huwag kayong pasaway sa Panginoon. Amen? Kasi may talata din doon sa Efeso chapter 6. Tingnan niyo po. Efeso chapter 6. Alala ko lang ho. Ano sabi ng Efeso chapter 6? Verse 4. At kayong mga ama, huwag niyong ipamungkahi sa galit ng inyong mga anak, kundi niyong turuan sila ayon sa saway at aral ng Panginoon. Ano ipamungkahi? Huwag niyong yamutin ng inyong mga anak
Dahil sa tama naman yung kanyang ginagawa, ay inaawat mo. Tama ba? Kasi may mga anak na sa mga loob, tama naman ang ginagawa, sinasaway. Tama ba? Okay, so number 2. Pag sinabing honor thy father and thy mother, ay fear to parents. Ano yon? Don't speak evil against them, despise them not. Then number 2, pag sinabing honor thy father and thy mother, ay follow the parents. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin nagalang sa iyong mga magulang na ikaw ay hindi mautusan. Na hindi ka nasunod. Amen? Chapter 2, verse 8 ng Proverbs. Ano sabi diyan? Yung aming maliliit pa, ay di, iba-iba pa yon. Pero paglaki, nakakatakot. 2 verse 8. Hindi pa sa alayata ay talata. Chapter 2. Verse 7. Try natin verse 7. Chapter 3, verse 8. Ang sabi diyan ay... Okay, sige. Chapter 3, verse 8 nga tayo. Baka naandun yun. Pag wala yan, lampasan na lang natin yan. Hindi lang naman yan na talata. Ayaw nga. Sabi doon ay, sundin mo ang iyong sige, tinalaan na po natin ay ang Efesos 6, 1 hanggang 3. Ano sabi po diyan? Mga anak. Mga anak. Kaya ba mga anak? Ano pang-apat na utos? Igalang mo ang iyong ama at ina. Paano? Matakot ka sa kanila. Madala ka sa tingin. Madala ka sa saway. Pag ikay babae, kipakinding-kinding na, kay 13 years old pa lang, madala ka sa tingin. Paburles-burles ka na, madala ka sa tingin. Huwag kang suwail. Ako yung iniwala, walang matinong magulang nag-iisip ng ikapapahamak mo. Lahat ng matinong magulang iniisip niya ay iyong kabutihan. Lalo naman ang Diyos. Tama ba? Pagsa nakakarimarim. Hindi ba, digat ang bigat ngayon ng sistema. Tapos ngal pag nadisgrasya. Ay, may ka nadisgrasya. Kasi pasaway ka eh. Hindi ka marunong gumalang sa iyong mga magulang. Pandalwa, pagka gumagalang sa mga magulang, ay di nga, nasunod ka. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sapagkat ito'y matuwid. Ito'y tama. Kaya nakakatuwa ang mga anak na masunurin sa mga magulang. Pag sinabi ng mga magulang, mag-aral muna bago ang nubyo't nubya, ay aral. Tama? Amen. Mga anak, kayo ba'y nasunod sa inyong mga magulang? Minsan conditional pa. Kung ako bibili nyo ng latest na cellphone, karumi. Bakit tamad na tamad sa tahanan, pa-latest ka pa? Sa ating mga magulang, huwag din naman natin pamahisahanin.
Bigyan ng katamtaman, pero wag i-spoiled. Wag naman yung masyadong tiis na nga pag wala, tiis pa rin pag meron. Pero wag naman halos lahat ng gusto ibibigay. Mga anak, meron at wala, sumunod kayo sa inyong mga magulang. Amen? Kaya yung sabi natin, wag niyong lalaitin ng mga magulang. Ano pa sabi kanina? Wag mong sisiraan. Kasi minsan ng iba, kapag hindi kasing galing ng ibang magulang, sinisiraan ang anak. Mga kapatid, yung tayo ay ikayod ng ating mga magulang, ipagmampuri mo yan. Amen? Yung walay di wala, pero pinapag-aaral ka pa rin, ipagmampuri mo yan. Mahusay na magulang yan. Obey them. Yan ang sabi ng Bible. Ano? Basahin ulit natin. Balik tayo. Mga anak, sundin ninyo ang inyong. Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon. Sapagkat ito'y matuwid, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon ka mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Mamaya natin bigyan pansin yan. But the point is, ang gumagalang sa mga magulang o sa ama at sa ina ay tumatalima. Tama ba yan? Tama ho ba yun, inay? Opo. Tama ho ba yun? Tama ba yun, Kuya Rude? Tama ba yung tatay? Minsan nakakalungkot, may mga anak pang ikinahihiya ang kanilang mga magulang. Kala mo naman ang kanyang magulang ay puring-puri sa kanya. Bigay ito'y lumabas pa. Pirat naman ang ilong. Are you with me? Nakakasakit, ano? Ang Bible talaga nakakasakit. Lagi nang ano? Kaya say sorry sa mga magulang natin na kung mahamak natin tatandaan natin, ang likod na inahamak natin diyan ay Diyos. Bakit? Siyang may utos niyan. Bibigyan ko nga, sabi nga sa inyo, may karapatan lang kayong sumaway kapag mali na ang pinapagawa. Pero kapag nasa tama, ay huwag kang sasaway. Magsitalima kayo. Ano pa? Colossians chapter 3, verse 20. Mga magulang, ay inyo bang mga anak ay masunurin sa inyo? Masunurin ba ang inyong mga anak? Kaya ba mga anak dito, masunurin ba kayo sa inyong magulang? Sana naman. Alam mo, yung ginagawa mo sa iyong mga magulang, ibabalik yan sa iyo ng Panginoon kapag magulang ka na rin. Alaala ko yung ina, mga babae, na muroso sa ina, natauhan nung naglilihi at nanganganak na. Naalala niya ang inaggarni palang kahirap ako dalhin ng aking ina. Tama ba? Pero kung malait-lait, mahamak-hamak, ay nung magbuntis. At manganganak din. Ang hirap pala. Ay yung mga lalaki, ay nung maging ama na, ang hirap palang magpalaki ng anak. Kaya mga kapatid, kung ano ang ating itinanim, yan ang ating aanihin. Kaya tayo ay maging masunurin. Ano sabi? Colossians chapter 3, verse 20. At maraming guilty dyan. Maraming guilty dyan.
Ano? Kaya tayo'y makasalanan. Kaya mga young people, makinig kayo sa inyong mga magulang. Ang pagpapaaral sa inyo ay kung saan kunin. Tama? Tapos agang-aga mo mag-boyfriend, mag-girlfriend, tapos isang araw na disgrasya. Wala, ang grasya. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang. Sa lahat ng mga bagay. Marami mga anak hindi pa marunong maglinis ng pinggan sa bahay. Ang alam lang ay gumamit ng pinggan, pero hindi marunong maglinis ng pinggan. Sa madali sabi, ang gusto lang lumamon. Pero ayaw maglinis ng nilamunan. Ganyan po, totoo yan. Pag sa papangkal ngayon ng maraming kabataan, mas babad sa cellphone. Wala nang pakialam sa gawaing bahay. Puro crush-crush. Kaya naman ang mukha, papildilihan na. Bakit? Ay puro taghihawat sa kaki-in-love. Mahiya ka sa kalis mo, kabataan. Pakaangka-angka lang sa iyong upuan, wala kang ginagawa, kalat sa iyong tahanan. Abay, sisipain ko yan. Masamang ugali yung kapangkalan. Bakit? Kasalanan yan. At sa totoo na, kapag ikipangkal, makitid ang iyong utak. Bakit? Hindi nagmamalay ng mga dapat gawin. Mahina ang iyong pagkatao. Are you listening? Mga anak, magsitalima kayo. Hindi pa huli ang panahon. Kung tayo mali, magsisi. Amen. Magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng mga bagay. May karapatan ang inyong mga magulang, pakialaman ka sa iyong love life. May karapatan ng iyong mga magulang, pakialaman ka sa iyong buhay. Bakit magulang mo yan? Then number 3, dito na ako magdidiin, pangwakas. Not only, pag sinabing honor thy father and thy mother, ay fear to parents. Number 2, follow the parents. Number 3, yung faiths. Faiths in regards to attitude to the parents, or to parents. Pag sinabi pong faiths, yung magiging resulta, yung kahihinatnan. Dalawa yan, positive and negative. Kapag ang mga anak ay saramulyo, pasaway, hindi talentado, tarantado. Muruso, salbahe. Pero kung sa kabilang dako naman, ikaw ay masunurin, dalawa yan, yung patutunguhan yan. Tingnan natin may masamang patutunguhan. Proverbs 15 verse 5. Hinahamak ng mangmang. Sino ito ang nahamak? Ang saway ng kanyang ama. Ngunit siya nagpapakundangan ng saway ay gumagawang may kabaitan. Negative and positive na agad yan. Tama ba? Ang hinahamak ng mangmang, yun palang mga muruso, yan palang mga walang respeto, yun pala'y maas. Amen? Mangmang, para mababaw, ulaga. Amen? Kaya wag na wag niyong hahamakin ang inyong mga magulang at yung kanilang magagandang sinasabi. Dahil kapag ganun hinahanap mo, isa kang mangmang. Ang ibang vocabulary niyan, tinignan ko sa iba ay disorder. Wala ka sa kaayusan. Ang muruso, walang respeto, walang paggalang, walang pagsunod sa mga magulang, ay wala sa kaayusan. Yan ay mangmang. Ang galing-galing mo sa school, suma ka lagi, isang araw, sumakabilang bahay ka na. O kaya sumakabilang buhay ka na.
Bakit? Hindi pinagpapala ng Diyos ang mga matitigas na ulong mga anak. Hindi yan pinagpapala. At alam mo kung bakit masakit sa amin yan? Ay, hindi naman kaming masayang kayo mapasama. Tama ba? Kaya masasaya ang mga magulang ng mga anak nagpapastor. Nagpo-full time. Naglilingkod sa Diyos. Naalagi na simbahan. Alam namin mga magulang, magandang pupuntahan ng mga yan. Pero kay gabi na wala pa. At ang kasama may mga adik. Ang lungkot ng puso ng mga magulang. Tama ho ba? Alam niyo po yung pupuntahan, kalalagyan ng tao, walang kaayusan. Mangmang. Ito pa malupit. Exodus chapter 22 verse 17. Exodus 22 verse 17. Ano yun? Lagi pa salasala yan. O 2017. May gaya ng buhay natin. 20 verse 17. Tingnan nga natin. Ay, napapasalasala yan. Sabi doon, okay. Ano na? 21 verse 17. Tingnan natin. Ano po yung fates? Ano po yung destiny? Yan. At ang lumait sa kanyang ama o sa kanyang ina ay papatayin. Papatayin. Hindi ka cute. Ang Diyos ang may salita. Ang mga anak na pasaway, walang galang, papatayin. Actually, mga kapatid, ang isa sa pinakamatinding kasalanan na pinapaliwanag ng Biblia ay ang rebellion. Bakit? Yan mismo ang kauna-unahang ginawa ni Satanas. Ang paglaban sa Diyos. Kaya ang paglaban sa magulang, papatayin. Amen? Ano ibig sabihin doon? Ang Diyos talaga ay muhi. Ang Diyos ay galit sa mga rebelde. Sa mga magulang na mga anak. Ano sabi? Papatayin. Walang sala. Well, actually, mga kapatid, yan ay pang physical lamang. Ay di lalo yung pangkaalwa. Dadalhin ka sa impyerno. Kaya kayong mga anak, tayong lahat, bagay hindi lang naman mga anak ang nagkakasala. Kasi yan na may pang-apat na kautusan. At ila'y pinaikita ito sapagkat ang batas ng Diyos ang nagliliwanag ng ating tunay na kalagayan sa paningin ng Diyos. At talagang tayo ay walang may pagmamalinis. Proverbs 20 verse 20, ano sabi? Pakibasa nga. Ano kayo sa limot na kadiliman na yun? Siyang sumusumpa sa kanyang ama at sa kanyang ina. Ayan o. Ang kanyang ilawan. Ano ba ang ilawan? Ang sabi ng talata, and the light was the light of men. And the light was the light of men. Si Kristo yung buhay at siya yung liwanag ng tao. Prinsipyo. Kaya meron tinatawag na liwanag kasi buhay ka pa. Tama, pagpatay ka na, ang dilim. So, ang kanyang ilawan ay papatayin. Kapahamakan talaga, mga kapatid, ang pupuntahan ng mga saramulyo. Amen? Tama ho ba? Alam niyo ba yung saramulyo? Supot. Alam niyo ba supot? Pasaway. Walang respeto.
walang galang, ayaw sumunod. Tingnan niyo po yung mga kabataan na nasa lansangan lagi, na walang kaayos-ayos ang buhay. Yun ay walang mudo sa mga magulang. Tingnan niyo ngayon ang mga babae, teenagers, magbabarik na. Maninigarilyo na. Kayo ba iniwalang gusto ng magulang nila yan? Hindi. Matigas lang talaga ang ulo. Tingnan niyo po ang buhok nila. Magaling pa ang manok. Tingnan niyo po ang mga braso nila. Puro na mga tato. At ang nakalulungkot sa kanila, marami sa kanila hindi na birhen. Are you listening? Laspag na. Wala pang asawa. Bakit? Matigas ang ulo. Hindi ka gagaling na pasaway. Hindi ka titino na ikay pasaway. Ang sabi ng Bible, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Titino kang teenager. Titino kang young people kung marunong kang gumalang sa iyong mga magulang. Amen? Ay, ang mga matininong magulang ay ayaw nga iking uuwi ng gabi na. Ay, di lalo yung kasama yung mga barkadang, kita mo naman ako. Disordered, distractions. Pero ang pinakamaganda sa positive, delight. Ano sabi ng Exodus chapter 20, verse 12? Huwag natin isama yung 2020. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Maliwanag ba mga kapatid? Upang ang iyong mga araw ay tumagal. So, hindi sa haba ng pansit. Na pag-birthday ay hindi ginagayat. Hindi rin yan sa laki ng tainga. Kundi sa pagsunod mo sa Diyos. Sa paggalang sa mga magulang. Tingnan niyo yung mga anak noon na masunod. Tingnan niyo ang tatay ngayon. Kita ko naman ang tatay kung paano rumispeto sa mga magulang. Inabot ko ang tatay. Pag sumalita ng nanay, dalawang nanay. Nanay niyang tunay, inay niyang tunay, at biyanan. Walang problema sa tatay. Ang mga magulang na tatay, wala. Ay, unbeliever pa yun noon. O, tingnan nyo, nakakaabot ngayon ng 79 na. Amen? Ang sikreto ng mahabang buhay, marunong gumalang sa mga magulang. Amen? Iba, mukhang papatayin na. Alam mo kung bakit mayroong nadidisgrasya mga young people sa pagmumotor? Bargas eh. Ang yayangor eh. Ang yayabang eh. Sinasaway ng mga magulang, ay, takbong pogi lang, ay pangit. Kaya pinalaksan. Lalo pinabilisan nung sabihang takbong pogi. Ang dami nadidisgrasya ng motor. Bakit? Kalimitan nagmumotor, malasubas sa mga magulang. Mas pinapakinggan pa ang kabarkada, pasikatan. Yun, nadali. Ang masama nito, ang arkabyado din na may mga magulang. Kaya ako'y surang-sura sa mga may bisyo eh. Sa totoo na. Mga may bisyo nating kamag-anak, mga may bisyo nating kapamilya, kung talagang mabuwabarang ka lang sarili sa bisyo, pag nagkasakit naman, sino ang arkabyado? Hindi lang siya naman eh. Sino ka mangungutang? Di kayo ama't ina. O kaya mga anak. Kaya napakaganda ang pamilya ay may takot sa Diyos. Kaya kayo sumimba lagi dito. Aalisin ng Panginoon ang inyong mga bisyo. Ang magiging bisyo na lang ninyo, kumain. Amen? Makinig kayo lagi ng salita ng Diyos dito. Talagang i-refine ang inyong buhay. Ay, akalain nyo, napakinggan ninyo yan. Saan ganin yung malulimot yan? Isang gininto ang paalaala.
ng mga magulang ay tratuhin ng ayos. Tama ho ba? Mga anak, mahal nyo ba yung mga magulang? Kayo mga babae lalo, maging masunurin kayo sa inyong mga magulang. Babae ka eh. Ang mga lalaki, makinig din. Pero kung makikinig ang lalaki, mas lalo kayo mga babae. Bakit? Babae ka nga. Lalo kung may itsura ka. Itsurang pala ka. Makinig kayo. Pag sa init pa naman ng mga babae ngayon sa mata ng mga lalaki, dahil ng mga napapanood na libre. Totoo na. Are you listening? Pag ikinabantayan dyan sa paglalakad mong katigas-tigas ang ulo mo eh. Makinig. Pero higit sa lahat, magsisi dahil may distraction. Ang pinakamalupit na parusa ay impyerno. Bakit? Ang Diyos ay galit. Ano? Sumpain. Yung salitang sumpain. Ang mga lumalait sa kanyang ama at ina, matinding galit ho yun. Na maaalis lamang kapag ikaw ay magsisisi ng iyong mga kasalanan at mananampalataya kay Jesus. Gayon din naman kayong mga magulang. Amen? Okay, tayo po yung manalangin na. Tayo po yumuko at tumikit.